5:19 in the morning. Tuesday. Dahil with Dong Janice. Good morning. Correct. Oo, mamaya malalaman natin kung anong pag-uusapan natin sa Usapang Pangkalusugan. But before anything else, katulad po natin nakagawian, tayo po ipupulit muna ng mga words of wisdom dito po sa ating mga katanungan. Pero bago, of course, may tatanong ako, di ba? Lagi Yes. din nagsistart. Kayo ba naniniwala na nababago ng pera ang ugali ng isang tao? Ay, oo naman. Marami na ganun na, no? Dali-dali. Ang dami na ganyan eh. Kasi Oo. tamang-tama yan dito sa tatanong ko kasi may mga tao na, we all know, meron tayong nakikilala, nababasa, napapanood, di ba, na nanggaling talaga sila sa hirap, from rags to riches. Pero, imbes na maging matulungin or maawain sa kapwa, ang nangyayari parang Matapobre na matapobre na, mataas na yung ihi, kumbaga yung sinasabi nila. Yes. So, ang ating katanungan po this morning, bakit po may tao na nanggaling sa hirap, nagkaroon lang ng kaunting pera, hindi na nakakakilala sa Diyos? Alamin po natin ang kasagutan sa pamamagitan po ng Biblia. Of course, with Brother Eli Soriano. Dito po sa ating Biblically Speak. Kung minsan yung pera at saka yung kayamanan, nakakapagpakalimot sa Diyos yun eh. Nakakalimutan ng tao ang Diyos. Kaya nung manalangin si Agur, ganito ang panalangin niya. Pakinggan mo sa Kawikaan. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Sabi ni Agur, dalawa lang ang hiling ko sa iyo, Panginoon. Ilayo mo ako sa walang kabuluhan, sa mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng masyadong kahirapan o karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo lang ako nung kailangan ko kasi baka pag nabusog ako, magkaila ako, kalimutan na kita at magsabing sino ang Panginoon. O baka kung maging dukha naman ako, maging magnanakaw naman ako. Kaya, ang panalangin ni Agur, napakaganda kapatid, na alam niya kasi mayroong mga tao pagka nabusog na, mayaman na, marami ng pag-aari sa buhay, nakakalimutan na nila ang Diyos eh. Maraming ganon. Kaya yung salapi kasi, alam mo, nagsisinsa yan eh, yung salapi, pinanggagalingan niya ng pagkasinsay. Basahin natin ang 6 Gs. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maliwanag yun. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng mga maraming kasamaan at pag ninanasa ng iba, nasisinsay sila, naliligaw sila sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nakakalimot yung iba dahil sa pera. Yan po ang sagot ng Biblia, kapatid. Importante talaga, huwag mo sasambahin ng pera. Pera lang yan eh, di ba? Huwag mo kakalimutan ng Diyos. Tulad ng lagi nating sinasabi dito, di ba, Kong, na you always put God in the center of your life and everything follows. Alam mo, may mga story nga, di ba? And this has been proven. Yung mga nananalo bigla ng pera, eh, kung minsan hindi nag-iisip, sa isang idlip, naubos ka agad. Oh. That's right! Easy money, easy go. Diba? Kaya kailangan talagang pinagdadasal yan. Alright, maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, mula naman sa ating kaalaman sa Biblia, di ba? Para po sa ating Biblically Speaking. And from kaalaman sa Biblia, tayo naman kaalaman sa kusina. Sikmura. Sa sikmura. Alamin natin ang ating quick meal. Ito
si Doc Ja, hindi lang siya magaling magturo sa atin ng mga kaalaman sa Parang buto. napagano'n ako doon. Oo. Kinabahan ako sa sasabihin ni Monica. Magaling din siya sa sa Saan? mga recipes. Di ba? Kaya tuturuan mo kami ng isang specialty Tumatawa mo. ng nanay ko ngayon. Ano ba tututuro mo, Doc Ja? Magluluto talaga. Magpe-prepare tayo ng egg sandwich. Ito madaling gawin lang po talaga ng egg sandwich. Kaya nga sinabi ko, sure ako at least ito alam to ni Ito, Doc Ja. alam ko to. Kaya niyang gawin yan, di ba? Egg Kahit sandwich. nakapikit. Correct. The classic Baliktad. egg sandwich. O, Correct. Doc, ano ba ang ating mga Ang ingredients? ingredients po ng ating egg sandwich ay syempre itlog. May itlog tayo. Meron Boiled tayong egg, pandesal. Boiled egg yan. Pandesal, salt and pepper, egg mayonnaise, at of course, may lettuce. Diba? Yun Para lang. healthy han, nilagyan natin ng lettuce. So, paano ba natin ginagawa to? Eto na po ang paano gawin ang egg sandwich. So, in a bowl, i-mash ang egg. Durugin siya ng gusto. Lagyan po ng mayonnaise or pwede rin yung pimiento para medyo may asim-asim pa ng konti. Haluan ng salt and pepper. At ilagay na po siya sa bread. Lagyan ng lettuce. At i-spread ang ating egg sandwich. At yan na siya. Diba? 15 seconds, meron ka na sandwich. Yes! Ito talaga totoong nasa 30 seconds Oo. range lang talaga yung pag-prepare niya, di ba? Correct. Madaling-madali lang talaga. Pero syempre, kailangan mo muna i-boil yung egg mga ilang minuto. Oo. Ako kasi preferred ko hard-boiled talaga eh. Ikaw, ayaw mo yung medyo malasado Ayaw ko yung loob. medyo malasado yung Oo. loob. Ako Kailangan depende. hard Kung siguro boiled. kung yung egg sandwich, dapat Malamang talaga, hard talaga dapat. dapat. hard. Oo, kasi iaano mo siya, ihalo mo siya doon sa yung mayo. So ito, tikman na natin. Tikman Dalawa talaga to, natin. di ba? Bawal tanggalin yung yung lettuce. Tikman mo na pala. Sige na. Naiya ako eh. Oh, ayan na. Sige na. Hayaan nyo na. Ako, Harap. tikman natin. Baka masarap din yung pandesal na ginamit natin, no? Sarap. Yan. Ano to? Classic favorite talaga ng mga Pinoy. Ako favorite ko talaga to. Alam mo yung pag may outing ka, laging may bit-bit kayong egg Egg mayonnaise. sandwich. Tsaka madali nga itong dalhin, madali i-prepare. So, sa mga on the go ng mga tao dyan. Saka hindi siya pwede nyo madaling pwede. masira. Yes, pag nag-outside location kami, Ito rin yung GMP, baon. dinadalan kami ni Ivy ng ganyan. Yan. Diba? So, Ivy, yan po. sinundan na tayo ng egg sandwich. Bakit pag nag-outside location kami walang bit-bit yung Ivy? Secret. Favoritism yun. Hindi, kasi sabi kailangan pakainin si Angel. Grabe. Hindi kasi ako nakaka-function pag wala Kasi kapag pag gutom si Angel, mainit ang ulo. Pareho kami yan. So ito pa sa ating mga kasangbahay na nakasubaybay po ngayong umaga. Kung meron po kayong katanungan patungkol sa inyong kalusugan or legal concerns, mag-text or tumawag lamang po kayo sa mga sumusunod na numero. 442-6256 or 442-6257. Yan po ang ating landline. Sa Globe naman po, 0995-582-3762. Ang Sun ay 0932-947-5386. Pwede rin po kayong mag-send ng message sa ating Facebook account, www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type nyo lamang po ang inyong pangalan, edad, lokasyon, at ang inyong katanungan. And of course, good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard tulang iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go Galaw! Wow! La 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 la. February 21, 5:30 in the morning. And of course, Tuesday. Bawal po sa ating mga lansangan ang number 3 and 4. At mention nyo nga Tuesday ngayon, di ba? Andyan din si Miss Beth Soralvo Yes. para sa ating SSS Concerns. SSS Tama. Concerns. Tama ka dyan. How can we dahil forget? Mahilig din mag-workout si Ma'am Beth. Tamang-tama ito, yung ating Fitness 101. Ayan, kung kahapon pinakita natin sa kanila yung ating
ating mga chest workout. Ngayon naman dumako naman tayo sa ating likuran para sa ating back workout. Ano-ano ba yung mga pwede nating exercises para sa ating back muscles para naman na bumalik tayo dun sa ating pagka-fit tsaka pagka-healthy natin. Kasi sabi nga natin, ilang buwan na lamang, beach season na. Gusto ng mga beach body ng ating mga kasambahay. So kailangan, si Mosikong, kailangan na itong workout na ito. Kaya panoorin nyo kung paano nga ba itong workout na ito. Ngayon, nandito po si Joshua and then tatry niya yung lat pull down exercises. Okay, position and then yung paghila is full range of motion. Yan. And then, pagbalik is dapat naka-full range. Okay? Importante po yan. Go down. Yan. Ang exercise dito, at least 15 to 20 reps and then 4 sets. Yan. Isa sa mga back workout natin. Ang tama naman po niya is ito, yung lats kung tawagin. Parang palikpik kung tawagin nila. Yan. Para po dito, maging wide yung back natin. Okay, ang next exercise po natin ngayon ay back pa rin. And then, ang tawag naman dito ay straight arm pull down. Didemo ni Joshua and then naka-slightly back and then full range of motion palagi. Dahan-dahan pababa and then dahan-dahan ulit pataas. Ang exercise na to hindi kailangan na mabigat kasi once na maging mabigat, yung form mo magiging mali and then mawawala lang sa ayos yung workout natin. Again, workout pa rin yan dito sa back. Yan. At least 15 to 20 reps, 3 sets to 4 sets kada round. Okay, next exercise for back. Ang tawag naman dito is seated row. Ngayon, nakaposition siya ng naka-seated row nga. Parang row your boat. Parang ganon. And then, ang position naman nito, hilahin mo lang. Yung torso natin, diretso lang. And then, retract and protract your shoulder. Pag hinila mo siya, yung shoulder mo, aangat. And then, pagbalik mo, yung shoulder mo, babalik. Yan, parang ganyan. 15 to 20 reps and then 3 to 4 rounds. Okay, ang exercise na ginawa natin para sa back is lat pull down, straight arm pull down, saka yung seated row. Alright, konting tips lang para sa back natin. The more na mas marami yung back exercise natin, mas lalong mag-firm yung B-shape natin. Ayun. Ayan, mga 3 simple exercises na pwede natin gawin para sa ating mga back muscles. Kaya tutok lang kayo dito sa ating Fitness 101. Dahil alam nyo ba, this week nga ay whole body yung ating workout na ita-target natin. So, paisa-isa nag-start tayo kahapon sa ating chest, tapos today ay back muscle. So, abangan nyo tomorrow kung ano naman yung ibang mga exercises na ibibigay namin sa inyo sa ating Fitness 101. Nasaan si Kikay? Oo nga. Oh, hanapin natin si Kikay. Good morning, Kikay! Good morning, Kong! Good morning, Kuya! At syempre, good morning sa ating mga kasangbahay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kikay. At ito pa rin ang Palengke Price Watch kung saan sama-sama nating inaalam kung magkano na nga po ba ang mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa palengke. Ayan. At syempre, ngayon na for the first time in history, nandito po ako ngayon sa New Taytay Public Market. Dito po yan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal upang ihatid sa inyo kung magkano na nga ba yung presyo ng ating mga binibili. Okay? Unahin natin mga kasangbahay yung ating mga seafood. So ito ha, ang ating maya-maya. Ngayon ako medyo mataas ang kanyang presyo ha.
440-50 pesos po yan per kilo. Habang dalagang bukid naman po, 240 pesos po yan per kilo. Samantala naman, ang ating galunggong, nagtaas din po ng presyo. Dati 120, ngayon po 140 pesos na po yan per kilo. Kasama po ng bangus, 140 pesos din po yan per kilo. At ang ating tilapia naman, 100 pesos per kilo. Yun ang ating mga isda. At ngayon naman mga kasangbahay, pumunta tayo sa ating mga paboritong karne. Ayan, ito mga kasangbahay, ayan, nandito tayo sa mga karnihan. O ito ha, unahin natin ang baka. Ang baka po ngayon mga kasangbahay, 280 pesos po yan per kilo. Samantala naman ito naman tayo sa mga baboy, Baboy, ito pa maghanap ako ng baboy dito. Hindi ako yun ha, baka naghanap kayo ng baboy, hindi ako yun. O ito mga kasangbahay, ang mga baboy po ngayon, unahin natin ang ating laman, 175 pesos po yan per kilo. At ang ating pork chop din po, 175 pesos per kilo. At ang ating buto-buto naman po, 160 pesos po yan per kilo. At syempre naman, ang ating pata, ito napakasarap po ito nito, 130 pesos po yan per kilo. At ngayon naman, mag-move na po tayo sa ating mga chicken. Okay? Ang isang buong manok po ngayon mga kasangbahay ay pumapanak sa presyong 135 pesos po yan per kilo. At ang ating chicken wings naman po, 145 pesos per kilo. At ang ating pizza naman, 135 pesos po yan per kilo. At ang ating favorite na chicken legs naman po, 145 pesos per kilo. At ngayon mga kasangbahaya, alam nyo na ang presyo ng ating mga pangulahing bilihin dito mula sa New Taytay Public Market. At syempre gusto ko na rin kunin ang opportunity na ito para pasalamatan si Mayor Joric Gacula at syempre si Magtanggol San Victor. Siya po ang market administrator dito na talaga naman pinagtatagulo ko sa mga aso't pusa. At syempre si Kapitan JB Valera. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Kikay at ito po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. Okay, maraming salamat Kikay dyan sa Taytay Public Market. This time naman ating sasagutin ang mga tanong na ikukonsulta ng ating mga kasambahay dito sa Ikonsulta Mo. Kajan Kong, mula Yes. sa ating 1,360 satellite monitoring centers, tayo po ay magkukonsulta muna. Unahin mo natin ang medical. Doc Janice, mula kay JV Bautista ng Cabanatuan City, ang kanyang katanungan. Hingi lang po ako ng payo. 2 months ago po kasi ay nadulas po ako at tumama ang likod ko sa sahig. Pagkatapos po nun ay nakaramdam na po ako ng on and off na pagsakit sa may bandang likuran ko. Lalo na po pag umuupo po ako at kapag bumabangon sa higaan. Ano po ang dapat kong gawin? Pumunta ka na po sa doktor at magpa-x-ray na po tayo Kailangan kasi x-ray. 2 months na siya. Oo, hindi ko kayang hulaan kung anong nangyari dun sa buto mo or sa muscle mo na na-aksidente ka. Although chances are, bugbog lang ito. No? But then again, kasi kung minsan nasisisi natin yung mga ganyang trauma, pero nagiging siya kumbaga triggering factor na lang siya. You have to look into also ano ba yung araw-araw mong ginagawa. Baka naman mamaya yung on and off pain mo pala is because nakaupo ka matagal or nakatayo ka matagal sa trabaho. So suggestion ko would be punta ka dito para makapagpakonsulta ka or kung pwedeng magpakonsulta ka sa doktor kung meron ka namang insurance or health card, pagtingin ka na for a possibility of doing an x-ray kasi may trauma ka eh. Oh, so kailangan magpa-x-ray muna. Mas to maigi. si I mean, JV, magpakonsulta muna para malaman kung kailangan na x-ray. Saka para mabigyan din siya ng order for x-ray kung kinakailangan. Alright, maraming salamat sa iyo, Doc Janice, para sa katanungan nito ni JV Bautista mula Cabanatuan City. And let's move on to legal question. Mula kay Jessie Bernabe, mula Malolos, Bulacan, ang kanyang katanungan ko. Pwede po bang basta na lang babaan ng isang employer ang sweldo ng isang empleyado? 2 years na po ako sa company na pinapasukan ko at may kontrata po ako sa kanila. Kamakailan lang po, kinausap po ako ng HR manager namin at sinabi na bababaan daw po ang sweldo ko dahil may problema sa pera ang kumpanya. Well, Pwede ba unang-una kailangan malaman kung ito ay directed only to him or directed sa lahat Lahat ng ng empleyado. Dahil kung directed to indiscrimination na yon, no? Pangalawa, kung directed sa buong empleyado yan, kailangan na dumaan muna tayo sa proseso. Kailangan na sabihin po muna nila sa Department of Labor na gagawin nila yan. Kung hindi, illegal yan because benefits under the labor code that have been given to the employees cannot be withdrawn.
no? Clear yan. So if I'm not mistaken, Pwede magtaas, pero hindi pwede bumaba. Oh, if I'm not mistaken, this is Article 100 of the Labor Code. No, I'm not saying that it is. Pwede ako magkamali. Pero it is clear, no, in one of the articles, basta binigay na yan ng kumpanya, hindi pwede na yan bawiin. Ngayon, kung nagkakaroon ng cash problem ang kumpanya, dapat ipaalam sa Department of Labor na gagawin nila ito para may permiso sila. Kung hindi, pwede po silang kasuhan ng kanilang mga empleyado for violating the labor code. Kasi alam ko kung yung iba, ginagawa ng ibang kumpanya pa nagkakaroon sila ng financial Difficulties. issues. Oo. Ang ginagawa nila, nagli-lay off sila ng mga empleyado. So ito siguro ayaw mag-lay off ng empleyado, gusto ma-retain yung mga empleyado dahil of course mawawala ng trabaho. Tama. So bababaan yung sweldo. Tama. Pero kailangan dumaan sila sa tamang proseso. Yes, kailangan hindi pwedeng unilaterally ginagawa yan ng kumpanya. Kailangan humihingi ng permiso sa Department of Labor dahil kailangan malaman kung totoong nalulugi ba Yes. ang kumpanya Kailangan may o mga hindi. bank statements pa yan na ipapakita. Importante yan. So, yan po, no? Hindi pwedeng gawin ng kumpanya na walang permiso ng Labor Department yung ginagawa nila. Ayun. So I hope nasagot natin yung katanungan nito ni Jessie Bernabe mula sa Malolos, Bulacan. And Malolos, Bulacan. Ayan po muna ang ating ikonsulta mo for this moment. Later on, sabi nga ni Rina, God willing, makakasama natin itong si Ma'am Beth Soralvo mula sa SSS para sagutin naman ang mga katanungan ng ating mga kasambahay tungkol sa SSS concerns nila. But this time around, Kong, ano mo munang gagawin Yes, natin? alam naman po natin may yellow bus lane tayo para sa ating mga bus, no? Alamin natin kung ito ba ay nakakatulong sa trapiko o hindi. Panoorin po natin ito sa Manibela. Ang idea niyan is to segregate vehicles primarily, no? Yung mga bus hindi doon sa inner lane tumatakbo, kundi dito lang sila sa dalawang outer lanes, ano? Mapapansin natin kung minsan hindi sinusunod ng bus drivers. Kaya ang nangyayari tuloy, nagsisikip yung lane para doon sa mga private vehicles din. Basically, ang pavement markings, pagka dilaw ang linya, that means you are prohibited from shifting lanes, ano? Not unless na halimbawa may sira ron sa harapan, so kailangan umiwas. Pero under normal circumstances like this, pag merong linyang dilaw dyan, ibig sabihin yan, hindi ka pwedeng mag-shift ng lane, no? Ang ginawa naman ng MMDA na itong dalawang outer lane na ito, para lang sa mga bus. Well, yung sa punto naman na kung bakit pinagbabawalan ng mga bus dumaan sa flyover tsaka sa underpass, naging sanhiyan ng mga sakuna eh. Like for example, bus tumatakbo doon sa ilalim ng underpass, sinalubong naman siya, no, from the opposite direction yon. Yung sasakyan, lumiban doon sa island at sinalubong yung bus, nagbanggaan sila. May mga nasawi nung insidente yon. At yun din ang naging dahilan kung bakit ang nagdesisyon ang MMDA na lahat ng bus dito lang sa yellow lane dadaan. So ating pinakikiusap sa mga nagmamaneho ng sasakyan, makakabuti po para sa atin na sumunod sa mga alituntunin, na sumunod sa batas, trapiko, para maiwasan natin ang sakuna, maiwasan natin ang traffic. Okay, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Manibela. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan naman sa huntahan kay Attorney G, kay Beth at kay Jocas. Good morning! Good morning! Ay, gusto ko munang pukpukin itong si Martin Andanar. Oh, Ano yung $50,230 pesos? per reporter. Eh, syempre, as news manager, gusto kong humingi ng public apology si Martin Andanar dahil syempre, alam ko, Napasama tayo doon. si Joyce Valancio ay walang tinatanggap ng ganyan. Gusto ko sabihin, bakit si Joyce lang? Dapat lahat dito. Hindi. Senate reporter. Very strict tayo dito. Kung may balitaan nga tayo na meron po tayong mga reports na tumatanggap.
Ay, tanggal At saka dito. hindi Magagalit si hindi Kuya. totoo yun. Hindi totoo yun na halimbawa, lalo na sina Joyce, hindi imposible mangyari yun. Kaya nga Hindi mangyayari yun. Ang atin lamang, yung bang sana nga, medyo dahan-dahan din sa pagsasalita, especially coming from somebody who came from media. From media, Yun from nga the eh. institution. Kaya nga sarap pukpukin eh. Kasi kung nangyari sa kanya before. Siya yun, no? Pero wag niyang nilalahat yung... Diba? I mean, para sabihin niya, alam niya, di ba ka nangyari sa kanya? May explanation siya na para bang balita lang daw niya. But then again, Sana, kinonfirm muna niya, the no? cat is out of the bag. Tingin ko naman siguro hindi naman tama dahil hindi mo pwedeng akusahan lahat, di ba? Blanket Oo, na. kaya kailangan i-justify And sino you yung have to have tao. evidence, di ba? May Oo. specificity na si mga ganito, si ganyan. Binigyan ni ganito, di ba? Pati yung nagbigay, kailangan ma-identify nila. Kaya nga. Hindi pwede kasi yung balita namin, pinangbigyan ng tig $1,000 pa. Oo. At saka huwag kang mamimigay nang wala kami dun. Nandun kami dun. Bakit? Bihira ka. Attorney G, dapat lahat tayo, di ba? Lahat tayo sa news. Alam, Pero, mabalitaan alam mo, kayo ni Kuya. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi, para sa ating mga kababayan, hindi po totoo yun. Hindi po Lalo-lalo totoo. na po kami dito sa UNTV, binavalue namin yung aming karangalan. Sa bagay na ganyan, hindi pa pwedeng ma-compromise po yung balita. Kami nga, Kong, nawalan kami, Kong, ng 500,000 pesos. Okay lang. Oo, okay lang yun. At saka Kong, ito na lang ha. Ito na lang. Bakit sa palagay nyo ba, ito lang po ha, tingnan nyo po yung logic nito. Oo. Bakit kinakailangan kang bigyan ng 1,000 balita talaga yun? Kaya nga Sabihin na natin na imposible hindi ka pupunta doon. Ang media, para bang like bees to, parang bubuyog, di ba, to a flower. Nando'y balita Di ba? yun eh. Talagang ano yun, dahil siyempre ano to, kontrobersyal na kontrobersyal. Breaking news, ika nga. So, hindi mo na kailangan magbayad pa dito. Imposible hindi mo i-cover yung ganung ka-importanting event. And At therefore, ang Senate press corps naman, anytime naman pag inimbitahan niya ng kahit sinong senador na mag-press con doon sa area where they usually hold their press cons, darating naman kaagad yan. Lalo na, coming from a very controversial senator at that, si Senator Trillanes. ang matindi doon, ito, mas magagalit si Kong Erin kung hindi kinover ni Joyce yun. Oo, tama. Yari ka, Joyce. Ganun ang ano natin dito, di ba? So, Alam mo, Attorney Jan, tingin ko nagpanic si Martin Andanare. Oo. Kasi kung titignan mo uli yung line ni Attorney Panelo, sinasabi, old story, old story. Pero, again, this is already a confirmation of what a previous witness said. Even if this witness may perjure himself, mukhang lumalalim na ito. so hindi nila na-organize mabuti yung kanilang gagawin. Yes. Kaya nagpanic, nagkaroon ng ganung reaction. Wag naman sana magkaroon ng pagsira sapagkat kung yung media ay aakusahan ng ganyan, sino pa maniniwala Alam mo, na tama ang balita? Prof. George, dapat si Secretary Abellasan ang pinaharap nila sa media. Di ba? Cool. Mas magaling kasi, in fairness to him, di ba? Cool na cool at whether you subscribe to his views or not, every time he opens his mouth, may laman, may substance Ayan. na somehow mapapaniwalaan mo, even if hindi ka nga naniniwala. Ayun, so yun po sa ating po mga kababayan, muli pinapaalala na wag na pong paniniwalaan ganun. Lalo na po dito sa UNTV. Hindi mangyayari yung mga ganong klaseng mga bilihan para lang ang balita ay mabago o ang balita ay maayos. Nandiyan si Kong Erin. Oo. Kita mo na. Alam mo, News manager. yung sikreto dyan kamuntik na ako kasama dun sa mga flag lawyers, flag ako Sige Kong, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Punta natin sino Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G. At si Kuya nga may one strike policy sa atin. Pag nabalitaan niya, reporter, tumanggap, di ba? Tanggal na kaagad. Tanggal ka na kaagad. One strike lang yun. Yung nagbiro lang Wala ka ba dyan? Oo, inimbestigahan na kaagad Kasi kay Kuya, may isang araw na siya, meron pang one strike. Diba? So, isang beses ka lang. Oo. Kaya nga sabi ko nga, di ba, yung nagbiro lang na, meron ako dito tinanggap. Yung biro lang yun, pero iniimbestigahan yun dito. Dapat may pagtumanggap ka, di ba? At saka coming from the press secretary, hindi magandang marinig na
naaakusahan mo na dati ka rin media. Parang ano Na yun? you're the other side of the Bigay ka ng nun, patunay. Ang sakit nung kasi sana naintindihan din ni Secretary Andanar na may kanya-kanyang news organization, itong mga reporters na ito, and therefore, definitely, ikaw confront sila nung kanilang mga news editor, News heads. news heads. Kasi, siyempre, yung ganyang balita. Pananagutan. Oo, may panana. Teka muna. Lalo na sa iba dyan na kunyari hindi nila inabutan yung mga ano nila, di ba? Naku, sinolo. Talagang ipapatawag ka. Nabukulan. Oo. Di ba? Pero maling-mali po, hindi tama talaga yon na magkakaroon ng ganyang klaseng balita kahit pa sabihin mong pa-chismis Oo. lang. Hindi po tama yun. Hindi pwede. Ngayon, medyo backtrack siya na sinabi niya. Hindi, may source ako may mga mga reporters. Nung unang pahayag niya, yung mga reporters Senate doon. report, Senate ano? Senate media. Masakit Ngayon, yung ano sinasabi masakit niya, yung... may mga ilan. Saan, di ba? Masakit yung source lang. Ano yan, Prof. George, may ano yan, that is shooting from the hip. Diba? May ano ka lang. Sabihin na natin, kunyari, may mga bali-balita, hindi pwede ka agad sakyan mo at sabihin mo na tumanggap na lahat. Diba? Dahil bali-balita lang yun. At saka fair eh. Sabi ko nga kay Joyce kahapon, dapat Joyce, balikan mo rin yung sinabi ni Las Cañas noong nakaraang Senate hearing na dumalo siya. Para patas ka, di ba? At yun din na nakita ko sa ibang istasyon. Ipinakita nila yung statement din ni Las Cañas Na before. paano nag-iba. Paano nag-iba nung siya nasa Senado at nung siya ngayon ay nagsasalita dito. So medyo kitang-kita yung difference and therefore, yun ang fairness. Yes. Di ba? Naku. Okay, Atty. G. Nakakainit na ulo. La 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 la. February 21, 6:23 in the morning. Doc Janice sa Usapang Pangkalusugan. Good morning. Anong topic mo, Doki? Actually ngayon, nakita ko kasi yung article yesterday in relation to osteoarthritis. They did a study regarding the muscle strength and body mass index of men and women. And they noted that women are more prone to have osteoarthritis because of weaker muscle strength compared to men. So what they did was, in a study of 4,700, mayroon silang tinatawag na osteoarthritis initiative. Now, what they did, this is a study that they were doing to note the progression of osteoarthritis. They enrolled patients from 40 to 79, and then they noted, parang every year chine-check yung x-ray nila to find out the progression of arthritis. Ngayon, dun sa mga pasyente, out of these 4,796 patients, they got 372 na individuals. Tapos dun sa yung 372 na yun, ang naging criteria for getting them was nag-develop sila ng osteoarthritis in 4 to 8 months. So over the course of 2 years, naka-develop sila ng osteoarthritis. So yung 372 na yun, chinek ngayon by MRI yung girth or yung ang tawag dito, diameter ng size nila to check for, tapos chinek yung BMI nila. And then meron tinatawag na muscle testing. Meron silang ginamit na machine to see the strength of the extensor muscles and the flexor muscles. They specifically check the hamstring and the quadriceps. And they noted that in men, kahit mas mataas yung BMI nila, because their thighs are more muscular than women, hindi significant yung risk ng OA, ng osteoarthritis. Sa mga females, they noted na pag mas mataas yung BMI mo or yung body mass index mo, at mas weaker yung strength ng thigh mo, mas may risk ng arthritis. So lumalabas dito sa studies na to na yung body fat is important in determining the predisposition to osteoarthritis. Kasi nga, katulad sa mga lalaki, yung BMI kasi ng mga lalaki mas mabigat because mas mass sila eh. Kaya sa mga babae, ang problema sa babae, mas fat. Mas adipose yung thighs natin. So, kapag ito yung, since ito yung tinignan nila, nakita na, tapos yun pa,
because of may fat yung muscles natin, mas weaker lumalabas siya compared sa mga lalaki. Kahit na malaki yung thigh, circumference ng thighs nila, pero mas muscular, so mas malakas siya. So ngayon, dito na naman na yung studies na maybe when you do strengthening exercises, you basically lessen or remove the fat in the area of yung, kumbaga what they're recommending, the recommendation is we should target the quadriceps and the hamstring muscles in strengthening for patients to basically prevent osteoarthritis from happening. Para lang sa kaalaman, Doki, ng mga kasambahay natin, ano yung hamstrings and quadriceps Hamstring muscles? is the Saan yan posterior exactly? thigh muscles. Quadriceps. The thigh muscles in the back of your thigh. Okay. And yung quadriceps, yung front thigh muscles. Yung malaking muscle mo sa front Okay. ng thigh mo. So, marami kasing different exercises for the lower extremities, no? So, pwede mong i-target yung exercises natin dun sa quadriceps at hamstrings para ma-prevent natin yung pagkakaroon ng osteoarthritis. So basically, ito another study that actually has proven that strengthening your muscles will actually help improve your well-being and your health talaga eventually, no? Kasi katulad ngayon, akalain mo just because weaker yung muscle, mas prone na sa arthritis, or just because mas mataba ako kaysa kay Kong, mas prone ako sa arthritis. So basically, ang maganda dito nga is the recommendation, which is, let's target strengthening the quadriceps and the hamstring muscles so that eventually, ma-prevent natin, or let's just say, hindi maging, let's just say, hindi masyadong maaga magkaroon ng arthritis. Kasi, well, obviously, lahat naman tayo posible magkaroon nito kasi degenerative disease siya, wear and tear siya. But the thing is, if we can prevent it from happening at an early stage or at an early age, it will benefit us significantly. So, mag-start na tayo mag-walking. Si Kong kanina pa Running. baba Yes, dito. sa stairs. Running. Or actually, kahit yung mga squats. Squats are quads exercises. Yes. So they're very simple exercises. Agree. You can just squat. You're not doing anything. Just hold Squat the for chair. 30 seconds. Yeah. Or sa wall. You can do wall squats kung hindi ka masyadong sanay na mag-squat ng walang wall. Kasi hindi naman madaling mag-squat. But the thing is, kung hindi ka pa masyadong sanay, you can use the wall. You can just squat for 5, 10, 15, 30 seconds, and that would already be a significant improvement on your well-being. Leg raises din daw. Leg sabi raises. Leg Pag raises, nakaupo yeah. kayo, Do di ba? that. Pwedeng itataas-taas nyo lang yung paa. Correct. So, maraming simple pero effective na exercises. You don't even need to go to the gym. You can just do it in the comfort of your own home or even in the office. Sorry, Doki, na-curious lang ako. Kapag ba, kasi di ba kapag lagi ka naka-heels, may tendency, ito yung lumalaking muscles Gastrocs, mo. oo. Pati ba yung sa quad at saka sa hamstrings, nadadamay doon, hindi? Kasi kung baga, it's not that targeted to the quads and the hamstrings. No? But may konting effect. Pero hindi siya yung strength na gusto mo. Yes, konti lang. Kumbaga nadamay lang kasi talaga Nadadamay siya. lang talaga siya. At saka, kapag kasi nag-high heels ka, ang nangyari, nako-contract mo yung gastrocs mo. Oo. Nasa-shorten mo siya So, contracted siya, pero yung length hindi okay. So, kapag nag-flats ka, maraming pasyente, ang maraming babae, masakit yung dito. Because nag-shorten siya. Pag nag-flat na sila, masyadong na-stretch, masakit. So, hindi siya magandang... So, hindi rin pala siya advisable. Oo, parang Okay. gano'n. So, ayun, at least now we know na kasi madalas talaga mga girls ang tina-target lang abs o kaya tinotone yung mga arms. Pero madalas na neglect natin itong ating mga Alam mo, legs. that's true. Even males, when you go to the gym, Chicken legs, chicken legs marami. sila. Totoo yan. Kasi ito lang ang kita, diba? So, pinapalaki At nila yung talaga, dito. Oo. But, hindi nila alam na maraming nagko-complain ng knee pain, maraming nagko-complain ng ankle and hip pain. Hindi nila alam, it's just because they're exercising the other parts of the... Actually, alam mo, sa mga lalaki ang napapansin ko, puro upper Puro arm. to. Puro chest. Tsaka nakakalimutan yung back, Yes. yung core, tsaka yung lower extremity. Yes. So, kung mag-workout po tayo, kung hindi natin kayang i-workout yung one whole body natin ng one whole session, iba-ibang araw, iba-ibang part. Yes. Like Balance upper body Monday, lower back and core Tuesday,
legs ng Wednesday, balik ka na naman, or cardio ka ng Thursday, tapos balik ka na naman ng arms ng Friday, something like that. Ayun. Okay, thank you so much. Thank you so much, Joki. Dami namin natutunan. Thank you. At ngayon naman, para sa ating tuloy-tuloy na public service, ito na po ang second leg ng ating ikonsulta mo. Okay, dahil SSS day-to-day, nasa linya ng telepono ang ating Soyong na miss natin. Ngayon, gustong-gusto ko pa naman makita ang OOTD nitong ating suking-suking ito. Good morning, Miss Beth Soralvo ng SSS! Yes, good morning Monica, good morning Kuya, good morning sa inyong lahat, magandang umaga. Yes, sayang naman, hindi ka nakapunta sa aming bahay. Busy ka ba? Medyo. Pero, Beth, may utang ka pang form sa akin. sa pagbalik na lang daw, Miss Beth, yung form daw ni Kong Erin. Pero Miss Beth, thank you ha, kasi pinaunlakan mo pa rin yung aming tawag. Dahil meron kang isang katanungan from Linda Florentino. Okay na, Miss Beth, sabihin ko na yung tanong niya ha. Yes, Monica. Siya po ay 53 years old from Pandacan, Maynila. Ang tanong niya, Miss Beth, may nasingit na contribution mula sa ibang employer. Ito ay actually nasa Skype pala natin. So, tawagin na po natin si Miss Linda. Miss Linda, good morning. Good morning po. Good morning, Kuya. Okay, Miss Linda, nasa linya naman po ng ating telepono si Miss Beth Soralvo ng SSS. So, maaari nyo na pong ikonsulta ang inyong katanungan. Okay po, salamat po sa Diyos. Ma'am Bit po, last time po nag-verified po ako ng contribution ko sa isa po sa mga branches nyo ng SS. Sapagkat in few months po mag-a-apply na po kasi ako ng ano ba to? Ng pension ko kasi po mag-double citizen na po ako. Ngayon po, nang i-verified ko po ang contributions ko, sinabi po nilang mayroon daw po akong contribution na below minimum na 7 contributions. Sabi ko po sa kanila, bigay mo po sa akin ang record kasi wala ho akong hinulog na ganun below minimum. Nang ibigay, sabi nila ay bawal daw pong ibigay. Sabi ko po sa kanila, kailangan nyo pong ibigay sa akin dahil binibigyan nyo ng problema ang contributions ko. Ngayon, hindi binigay po nila sa akin ang copy. Nang makita ko po yung copy, naka-mention po rito may employer. May employer po, which is hindi po dapat may ganun dahil ako ay voluntary. Tapos yung sinasabi nilang below minimum, nagbabayad yung employer ng 60 pesos. Yun ang sinasabi. Which is hindi po yun yung contributions ko. Kaya po nag-verified po nga ako para ma-clear po, mambit yung ano ko dahil nga mag-a-apply na nga po ako ng pension ko in few months time po. Kaya po sana po mambit magawa ng paraang ma-clear po yung record ko at matanggal po yung sinasabing nasingit na below minimum. Kaya po, salamat po sa Diyos po. Okay po. Maaari po kayong sumadya sa akin para kung mabigyan ko kayo ng letter o yung kopya na sinasabi ng contribution na nag-below minimum kasi dadaan po yun, gagawin nila, i-assess, pero ako naman nyo mabayaran. At saka doon sa pumasok na employer na hindi nyo pinasukan, ari po tayong mag-request ng manual verification. Kaya humadelete yung employer na yon, which is pwede hong gawin sila na kung Metro Manila lang yung employer na yan, pwede pong gawin natin sa mail. Pwede po kayo magsadya sa akin. Siguro po, hindi kasi ko masabi sa area kung saan na matagpuan kasi medyo, baka ko kasi medyo dumadagsa yung tao pag sinabi ko nasaan ako eh. Pero dyan po ako sa main, tanong nila lang po sa guard. Sa main, is main po, Quezon City po yan, ma'am. Yes po, saan po ba kayo manggagaling? Ano po, Paco, Manila. Pandacan, Manila. Hindi naman pala, Opo. Okay lang po. Okay po. Andun po ako Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 po. Okay po. Salamat po sa Diyos. Wala pong anuman. Miss Linda, okay na po? May mga additional questions pa po ba tayo? Malinaw na po.
So far po, may i-add ba tayo, Brad? Yung kay Malo. Okay po, salamat po sa Okay. Diyos. Sige, Miss Linda, makipag-ugnayan na lang po tayo kay Miss Beth. Actually, nandito rin po siya sa aming himpilan every Tuesday, no? So, kung maaari po kayo makadalaw dito, bukas po ang aming himpilan para sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po, Miss Linda Florentino. And Miss Beth, meron ka bang mga karagdagang announcement para sa ating mga kasambahay? Yes, oo. Para sa ating makasangbahay na nakikinig at nanonood sa akin lagi, na paalala na ating loan restructuring condonation ang penalty, which is matatapos na by April 27, 2017. So, mga 2 months na lang para maka-update naman tayo sa ating mga contribution. Kasi staggered naman nila itong babayaran. At maraming salamat, Miss Beth Suralvo. At alam ko nga busy ka, pero pinaunlakan mo pa rin ang aming tawag. Huwag kang magsasawa, miss ka na namin. Thank you so much, Miss Beth Suralvo, Senior Communications Analyst sa Media Affairs Department ng SSS. Thank you po. And this time naman, kung legal question naman tayo, nasa Skype pa rin ang ating kasambahay na si Gina Inigo. Siya ay 49 years old mula pa rin sa Pandacan, Maynila. Something to do yata sa title ng lupa ang kanya itatanong, no? Good morning, Miss Gina. Good morning po. Morning. Yes, Miss Good Gina. morning, Kuya. Yes, kasama po natin ngayon. Tatanong ko po sana kung paano po makakakuha ng titulo ng lupa kasi po nawawala po yung titulo ng lupa ko po. Kasi ang mangyayari po dyan, pwede muna kayo kumuha ng certified true copy, tapos kailangan na declare kasi yung loss yung original certificate of title, yung hawak po ninyo. Tapos ang court ang mag-i-issue sa LRA na ma-issuean kayo ng panibagong titulo. Duplicates owners transfer certificate of title. Kasi ang pwede lang talaga magpa-issue ng original na titulo uli, hindi ang LRA po. Ang LRA pwede lang po magbigay ng certified true copy, pero ang korte po ang mag-o-order dahil kayo po ay nawalan ng titulo. So you have to go through court. Saan po ako pwedeng lumapit una po? Para madali po, ang pwede ninyong gawin, para at least alam, no, kumuha muna kayo ng certified true copy na nawalan po na kopya ng titulo ninyo sa Register of Deeds or Land Registration Authority kung saan nakalocate yung lupa po ninyo. Kung yan ay nasa probinsya, then sa provincial capital, meron pong Register of Deeds po dyan. And then after that, lumapit po kayo sa isang abogado, no, para matulungan po ninyo kung ano yung proseso para makakuha ng order mula sa korte para magkaroon po ng duplicate owner's copy po kayo. Bukas po ang aming tanggapan po dito sa Law Center ni Kuya. Pwede po kayo pumunta dito para matulungan rin po kayo at mabigyan po kayo ng mga steps kung ano yung dapat ninyong gawin. Ako. Salamat po sa Diyos. Salamat rin po sa Diyos. Marami po salamat. Maraming salamat, Miss Gina Inigo from Pandacan, Maynila. And Kong Erin, thank you so much din. And anong oras na ba? 6:39. No? Pwede pa rin naman nila ipadala yung kanilang mga questions. Kung hindi po natin masagot, meron pa naman po bukas para sagutin ang inyong mga legal and medical questions. Sige. Okay. Nasaan ang ating kaibigan na si Angela para sa ating What's for Breakfast? Good morning, Kuya! And of course, good morning pa rin sa ating mga kasangbahay na nanonood sa kani-kanilang mga telebisyon. Time check tayo. It's already 6:40 in the morning at ito na ang ating pinakakaabangan na segment, ang What's for Breakfast. And since it's Tuesday today, makakasama pa rin natin ang ating one and only kusinanay. Diba? Good morning po! Good morning! Good morning. And ngayon meron tayo, may mga kasama tayo this morning. May import pa tayo diba? Of course, pakilala muna natin si Sir Jason all the way from Vietnam. Good morning! Good morning, Kuya! Ayun. And of course, si Chef Marvin. Good morning, Kuya! Tama ba ako? And Sir Rodel. Yeah. Rodel. Good morning po. Good morning. Yun. Sila naman, mga kasambahay, mga kasama natin dito sa bahay ni Kuya, ay mga mula sa
achievers. Okay, yung mga nagdala ng ating mga ingredients, mga baking products. But this time around, ano po ang ating ihinanda nyo for us? Ang hinanda namin ay bacon and spinach quiche. Bacon and spinach quiche. Parang pinapakita ko na kahit mga baking ingredients ang ginamit ko, pwede rin siyang gawing healthy breakfast. Oo nga, Kish. O sige, alamin na natin kung ano ang ingredients itong bacon and spinach quiche. Diba? Palagi ko may bacon yan. Yes. 1 pack mini tart shells. Yeah, ready to bake. Available din po yan sa Achievers. Then 500 grams bacon bits, 100 grams onion, finely chopped, 100 grams green bell pepper, finely chopped, then 1/2 cup egg cream, available sa Achievers, then 1/2 cup cream cheese, 1/2 cup mozzarella, 1 tablespoon gorgonzola cheese, and pepper and cayenne to taste. And this time, ano naman ang ating procedure para magawa itong bacon and spinach quiche? Okay, madali lang yan. Ayan. Una, initin natin ang tart sa oven. Bali, half bake lang. And then, habang iniinit natin siya, initin din natin yung cream. And then? And then, ayan, i-mix lang natin hanggang sa mag-simmer siya. Tapos inilagay ko na yung gorgonzola, tsaka yung cream cheese. Ayan. So, basically, mix-mix lang tayo ng ating mga ingredients. Tsaka yan yung mozzarella para may konting yung stickiness. Sticky. Oo, yan. Yan, hinalo lang ng hinalo. So, nilagyan ko siya ng konting cayenne para i-balance yung sweetness ng cream. So, may konting sipa, may kick ng spice. May konting spice, yeah. Yan. And then, move on to... Ayan. Tsaka ko lang nilagay natin? nilagdag yung egg cream. Alright. Di ba ang quiche made of milk, cheese, and egg? So yan, available na yung egg cream na yan sa Achievers. Of course. I was wondering, pati ba yung tart na binig natin available na rin sa Achievers? Available. Dati, ang tagal pa bago makagawa ng tart. Di ba? Time consuming. So ayan. Pagkatapos na ng cream, yung bacon, medyo ikikrispy lang natin siya ng konti. Puro half cook lang din siya. Pati yung onion, sinama ko na rin ang onion, tsaka bell pepper. Ayan, then, kaunti lang, mix, and then, ayan. Then, pagka medyo, natin luto na yung bacon. Nilagay ko yung spinach sa tart. Spinach mo. Yeah, and then nilagay ko na yung cream. Bali And yan of course, and then yung bacon. Yun naman. Pinaka-toppings natin yung bacon. Ayan, ipasok ulit sa oven para makumpleto yung... Ilang minutes ang baking time yan tsaka temperature? Halos kaunti lang yan Baka lang mag-brown lang. Pag nag-golden not brown so na much. siya. Oo. Yeah, there you have it, ang ating bacon and spinach quiche, diba? So aside from yan na hinanda mo for us, ano-ano pa yung dinala mo for us? Ayan. Yung ating champurrado rolls, meron tayo. Wow! Yeah. And then ang ating crab sandwich na gawa din ng mga chef ng Achievers yung crab tapos nilagyan ko na lang ng palaman ng sandwich. And then yung ating lechon bread, nilagyan ko siya ng pot roast na pork pot roast sa loob. Sa loob. Yun ang pinakapalaman niya. Pero ito rin, meron din tayong sample ng pork pot roast. And of course, we have yung ating di na mawawala yung mga cake. Yes, diba? Kasi yung baking cake natin. products natin. Finish ni Chef Jason. Go ahead, yung Chef kanyang- Jason, ating import. yung All the way from breakfast, Vietnam yan, si Sir Jason, si Chef Jason. Okay. So, habang ginagawa ni Chef Jason yung kanyang cake, Sir Rodel, tell us more about, tsaka si Chef Marvin, tell us more about Achievers. So, ang Achievers po, we are engaged in distribution sa mga baking needs ng ating mga bakers. So, hindi lang po yan, we also have chocolates and equipment as well. So, parang all-in-one shop Yes, na. Oo. Tama po. Pati nga itong mga tarts na to, di ba nabanggit natin kanina? Ready na. Available na po siya sa Achievers. So, ito pong ginagawa ni Chef Jason, ito daw po yung breakfast cake na tinatawag niya. So, yun po ang ginamit. Galing, Ang ginamit po niya itong mga bago nating products, itong mga topping creams. So, yung classy at saka ang ating silver whip po.
Yan, so minix lang po niya sa mixing bowl. Then, for about 7 minutes. So, yun. Ready na po yun. No water to add, no sugar to Yun na add yun. kasi may lasa na po siya. Yeah, so, very stable po ang ating cake kasi frozen po siya. So, maganda siyang i-whip kapag meron tayong 20 to 30% frozen inside. Yun. Oo, naku, excited na kaming kainin yan. At yan na, eto na yung na-demo sa atin ni Chef Jason. So, anong tawag po ulit dyan, sir? Breakfast cake. Breakfast cake. Kasi Yes. meron ng nakadrawing na egg, may noodles, Yes, diba? And so exactly. on. So, ayan, of course, hindi magiging masarap yan kung hindi sa tulong ng Achievers, yung mga baking needs natin. Si Chef Marvin, baka may gustong i-add. Oh, ano naman yung ginawa mo, Chef Marvin? Ito naman po yung JMA cake. Good morning, kuya. Ito po yung ginamitan po natin siya ng klase saka silver wheat. Kasi in fairness naman, kanina pa yan nandito nung sa simula ng show hanggang ngayon, hindi pa rin siya nalulusaw. So yan ang ganda ng Achievers baking products. May heat resistance po. Yun. And for other inquiries, saan po nila makokontak ang Achievers and of course si Kusinanay? Go ahead. Sige, ikaw. So for product inquiries and information, just call us at 365-1061, 365-5121, 5128, and 365-1063. And of course, pwede nyo rin po kami i-like sa Facebook. Just search lang po natin ang ating company name, Achievers Food and Bakery Ingredients Corporation. We also have seminars, mga ano po, so pwede silang mag-inquire po doon kung kailan yung next schedules natin. Yun naman pala. And of course, yung ating social media accounts, meron ba ang ating Achievers? Yeah, yung Facebook natin, yun. Search lang po nila yung ating company name, yung Achievers Food. We also have Twitter, Achievers Corp po. So, yun. Yun. And of course, si Kusinanay, ang mga gusto pang malaman ng mga iba't ibang klase ng pagluluto. Yes. Ang Kusinanay naman, sa Facebook page, Let's Cook with Kusinanay Ninette. And every Tuesday here at Good Morning Kuya, What's for Breakfast? Si Chef Marvin, baka naman may gustong batiin. Sayang. Dati ko po yung mga kasama ko sa trabaho, Chef Rami and Chef Rufino. And Achievers team. Yun. And of course, si Chef Jason, you wanna greet somebody? Yeah, so I want to say hello to Achiever staff. How long have you been here in the Philippines? 2 weeks. 2 weeks. So how do you like it so far? Very good. Yeah. Masaya. 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 Alright, maraming salamat po sa inyo mula, of course, mula ang mga people natin mula sa Achievers, si Sir Rodel, si Chef Marvin and Chef Jason, and of course, si Kusinanay, ang ating kasama every Tuesday dito sa Good Morning Kuya. Ayan. Thank you po. And this time around, hanapin naman natin. Tingnan natin kung natatakam din itong si Kikay sa mga hinanda sa atin. Kikay! Yes, Angela, good morning kuya. Good morning sa ating mga kasangbahay at syempre, good morning sa inyo dyan sa bahay ni kuya. Oo, kung kayo takam na takam sa breakfast, ako takam na takam sa mga nakikita ko ngayon dahil nandito ako ngayon ha. Malapit po ito sa Tagaytay. Malapit po ito sa Taytay Public Market na bago ha. Dahil itong lugar na kinatatayuan ko ngayon ay tinatawag nilang Mayora Tiangge. Oo, itong Mayora Tiangge, dito marami kayo makikita. Merong beachwear, may loungewear, merong pang-ales, merong formal wear, at kung ano-ano pa. At syempre ito, tulad nga, meron akong kasama, itong aking suki, si Nanay Edna. Magandang umaga, Nanay Edna. Good morning. Nanay, anong oras pa kayo nagbubukas? Until, anong oras yung operating hours nyo dito? 7 p.m. ng gabi. Until? 12. Until kinabukasan. 12. Ano to? Everyday ba ito? Hindi, every Tuesday. Every Tuesday lang? Friday. Oh, okay. Ito tulad ng mga nakikita nyo mga kasangbahay, itong si Nanay Edna, nagbebenta siya ng mga pantulog. Ayan ang lambot-lambot ng tela. Tulad nga nitong hawak ko, may nabili na ako kanina. At syempre dahil dyan, bibilin ko na nga yan, nakita ko. Magkano ba yan? 130. Sige, let me see. Ito, totohanin ko to ha, namimili si Kikay. May panukuli ka na ba sa 1,000? Yes, may 1,000 si Kikay. Ayan. Wala bang discount yan? Wala bang discount? Wholesale na. Wholesale na. Sige. Ayan. Ito mga kasangbahay, kung malapit lamang kayo sa area na ito, sumugod na kayo dito sa Mayora Tiangge. Nako, napaka-worth it po mga kasangbahay ng drive ninyo. Dahil yung iba, galing pa probinsya, galing pa ng Sahig Manila, nagdadag
saan sila dito dahil talaga namang murang-mura ang mga presyo. Pati yung mga malalaking mall ha, pati yung mga tiyanggi dyan sa mga mall dito ho sila bumibili in bulk para ibenta sa kanilang mga negosyo. At syempre gusto ko na rin kunin ang opportunity upang pasalamatan syempre si Mayor Jory Kakula at si Magtanggol San Victores. Siya po ang market administrator ng New Taytay Public Market. At syempre si Kapitan JB Valera. At ako po si Kikay. At ito po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. Kay live mula sa Taytay Public Market. Doc Janice. Ayan, gusto ko lang pong batiin ng aking lola. After 3.5 years na figure out niyang may UNTV pala siya. Kay Nanay Angeline Figueroa sa Rosario, Cavite. Good morning sa'yo. Wow, good morning. Welcome home po sa aking tita, si Tita Josie Figueroa. Welcome home, tita. Oh, wag lang Tuesdays panoorin si Doc Every Janice day. everyday. Everyday. Oh. Oo. Maraming salamat muna Yes. sa Bottom Line Clothing at saka Anthony Hairdressing Salon at ganun din sa Mar de Boris Shoes. Rina, meron Sa ka. Home Spa. Maraming salamat siya kay Asian Fashion for Less. Thank you. Okay, sa mga taga Quezon, magandang umaga po sa inyong lahat. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa untahan kay Attorney G, kay Jocas at kay Beth Santiago. Good morning. Good morning. Again, tahimik na tahimik si Doc Janice, si Angel. May mga laman ba? Wala pa nga. Ito na. Oy, wag Kumakalam na. Huwag yung kalimutan pumunta dito after nyo maghuntahan dyan. Dadaan kami. Ano ba ang ano naman ang maasahan namin pag kami ay pumunta diyan? Cake. Bibigyan namin kayo ng lechon. Lechon na tinapay. Aba. Lechon din. Naku ko nga, mukhang tatlong krimen na lang daw yata ang masasama doon sa death penalty bill na pagbobotohan ng ating House of Representatives. Ang plunder ba binalik? Binalik. Okay, good. February 26 yata yung second reading, yung botohan sa second reading. At tapos yung bago sila matapos sa March naman, yung third and final reading. No? And then after that, they have to vote on that kahit third reading. Of course, third reading is of course a formality. Dahil after ng March na magkakaroon na naman ng ng break, di ba? The Lenten break at matagal yan. At of course, pagbalik nila I think na sila magsisession. And then after that, yung Chacha na. Magsisinidiye na sila. Sinidiye na adjournment. Palagay ko naman, palagay ko talaga dito, ang magiging botohan dito, conscience. Based sa kanilang konsensya, hindi base sa kung ano yung sinasabi ng kanilang partido o yung dikta ng liderato. Ayun, Kong. Okay. Maraming salamat. Pansamantala po muna kami magpapaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. Sa ngalan po ng aming partner na si Beth Santiago who had to go earlier dahil may importante lang. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Punta natin sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghahataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Talagang hindi na nagpaabot sa akin eh. Kaya, ayaw Kadadating ko lang, nagpatakbo na eh. Kuya, 5 minutes pa lang, 5 minutes. Magpa-file daw siya ng MR sa'yo. Motion for reconsideration. At the motion to reverse. Most of the time most of the time pagka sa Supreme Court, wala nang silbi yung motion for reconsideration. Dahil sabi namin nawalan kami ng 500,000, magpa-file daw siya ng MR. Motion to reimburse. Wala, nag-lapse na yung period. Ano lang yun 24 hours. So, wala na. Na-waive nyo na yung na-waive na yung karapatang makapag-motion. Ang bilis. Pero ang inaasahan natin ngayong linggo na to sa nalalabi pang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, anong nililitaw, Attorney George? Well, sabi kasi nung mga abogado ni Senator Laila de Lima, hanggang Friday, meron daw silang motion, dalawang motion tinatawag na motion to quash, at saka yung motion for judicial determination. Actually, Kuya, sa tutulan sa practice, I don't know sa mga ibang strategy, hindi pinagsasabay yung dalawang motion na yun. Usually, nauna muna yung motion to quash. So, tingnan natin kung yun ay pakikinggan ng mga korte o baka mauna muna yung warrant of arrest. Kasi pagka, di ba, pagka nag-grant naman yung quash, wala nang academic na wala nang determination of probable cause. Kasi kung bakit mo pa i-determine yung kung na-quash na yung tama yun. probable cause. Hindi ko alam kung bakit, Kuya, hindi ko alam kung bakit nila pinagsabay yun. Tsaka hindi ba yun maaaring maging maging conflict pa, magsuntukan dahil
bakit ka magpa-file ng motion to Yun ang explanation ko, kuya, na medyo bandang huli yun, magsasabong kasi yung dalawang yun, Yes. and therefore mawawala yung remedy niya yan. Sabi ko nga kanina, although ayaw kong pakialaman yung at ito naman ay suggestion lang, sana nag-file na lang na motion for reconsideration. Alam natin, kuya, na maaaring imposible na ma-reverse. Pero alam mo kasi, kuya, sa pagka nag-file ka ng MR, sa lahat ng class, sa lahat ng korte, at least the decision is suspended in the meantime. Yes, And yes. therefore, yung korte ay irerespeto yun hanggang hindi pa tapos ang motion for MR. reconsideration sa DOJ. And therefore, wala mo nang issuance ng warrant of Walang arrest. warrant of arrest, walang wata. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nag-MR at pumunta na kagad sila sa korte and yet kine-question din naman nila yung jurisdiction ng korte. Yes, tsaka hindi. Ang problema doon, pagka yung determination of probable cause ang pupuntahan natin, tapos motion to quash, parang sinasabi mo, you have to determine the probable cause. Yun, kuya. Bakit mo ipapakwash? Diba? Correct. Diba parang... Yung kasi the determination of probable cause is on the presumption na merong valid information. Yes. May valid na na-file na kaso. Oo, i-determine lang. Pero yung motion to quash, ibig sabihin, talagang wala yan. Wala talaga yan. Sayang yun, mauubos yung remedy eh. So kung halimbawa, bigla sabihin ng korte, Pwede isa-isahin pa no? pwede isa-isahin kuya. Tatlo yan eh. Motion to quash, di ba? Halimbawa na wala yun, papasok ang Pwede yung motion for determination. pag wala pa yon, yung susunod naman nun kuya na petition for bail. Di ba? At sa bawat motion na yan, pwede kang tumaas sa mas mataas na korte para questionin kung bakit hindi kinuwas ang information, kung bakit may determination. Katulad ng KGMA, nag-file sila ng motion for judicial Pero determination. ano ba ang sequence talaga na dapat? Kasi kung minsan, on the ground of technicality, parang ang sasabihin sa'yo, hindi ko pwedeng i-grant yan kahit na ano dyan dahil mali ang i-final mo. Dahil dapat ang una muna ay ito. Di ba merong gano'n, Attorney George, na parang, tama yung kuya. kaya baliwalain ko na yan for the reason na mali i-final mo May dapat nauna dyan. Oo, dahil dapat parang it's putting the cart before the horse. So hindi ko pwedeng yan. Not because yan ay hindi meritorious. Kung hindi, merong problema sa technicality. May procedural error or lapse na nangyari. Dapat pang ang makangasabihin pa ng korte, kuya, sa isa sa mga korte dito sa tatlo na pinapuntahan ng kaso, ay sabihin, sige, di pakikinggan namin yung mga motion mo, mag-issue muna kami ng warrant. Kasi para magkaroon na kami ng jurisdiction, kinakailangan maaresto ka muna namin. So you're saying na it is not something na pwedeng ipanghinto sa pag-i-issue ng warrant of arrest? Hindi, kuya, kasi yung pag-issue ng warrant of arrest ay paraan ng korte para magkaroon siya ng jurisdiction sa iyo. And therefore, kung wala pa siyang jurisdiction sa iyo, paano kayo hingi ng remedyo sa kanya? Nangihingi na kaagad ng remedyo. May mga issue dyan. Pero yung isa naman, ang nadidinig ko doon sa mga protesta, ikulong daw sa regular na jail. Senador naman yun at elected ng ating mamamayan. Hindi naman din, sabihin na natin na parang may konting special treatment. Pero paano naman yung mga nauna na senador din naman dati na hindi rin naman nakulong sa regular na kulungan, kuya. So, siguro lang, all things being equal, bilang respeto na lang. Doon sa una, siya ay isang babae. Pangalawa, sa kanyang pwesto, sa kanyang posisyon, at dati rin namang Secretary of Justice, na madami rin namang na nasagasaan sa kanyang panunungkulan, wag naman din i-treat. Tawag lang daw, kuya, sa Krame. Ayaw niya sa Krame. Custodial Center. Kung sa Armed Forces of the Philippines naman sa Camiguinaldo, wag lang daw malapit doon sa mga nagtistigo sa kanya na mga taga-Bilibid. Diba? So, ewan ko kung ano ba? Nakakulong pa? Di ba nakakulong pa si Senator Bong Revilla? Yung dalawa, kuya. Tsaka Senator Senator Jinggoy. PNP Custodial Center, kuya. Nandun sila sa PNP. Ano ba status ng kaso nun, Attorney George? Ongoing, kuya. Ongoing kasi kuya nag-file ng motion for judicial determination hanggang sa Korte Suprema, denied lahat yun. Ibig sabihin... Pero meron ng mga naunang kasama nila na merong di ba? Merong gumalaw na yung kaso? Actually, pati yung kaso naman nila, kuya, gumagalaw lahat. Gumagalaw na, kuya. Ngayon, nagpe-present na ng mga ebidensya, tapos hindi ako nagkakamali, tapos na ang prosecution sa pagpe-presenta ng ebidensya. So wala pang nahatulan dyan? Wala pa. Siguro in a matter of ako naniniwala, kuya, mga hanggang October, siguro mga hanggang October this year. Pero gaano katagal na yan? Simula, mga magtatatlong taon na yung kaso, kuya. Mga 2015 yun, kuya. Ganyang kabilis ang pag-ikot ng gulong ng hustisya sa atin. At saka Sandigan Bayan yan, kuya. Sandigan Bayan.
At saka siyempre nakadepende rin Bakit pagkabasandigan bayan meron ng lisensya na patagalin? patagalin. Hindi, actually mabilis pa yung kuya kung tutuusin ha. Kung i-consider mo na sa mga ibang kaso. Judging from the past record, of course, Basandigan Nang Bayan. isang araw kuya, nagkaroon ng desisyon tungkol doon sa mga Romualdez. So usually sa ganyan, gaano katagal talaga ba ang inaintay natin? Halimbawa, mula sa umpisa ng kaso, bago ako mahatulang mabitay. Halimbawa, umpisa pa lang. Kung ang krimen ay sabihin mong papasok doon sa dapat maparusahan ng death penalty. Mga gaano katagal ang hihintayin from the start ng ang kaso ay na-file sa court, Attorney George. Sa isang realistic na Depende sa- kaisipan ng isang abogadong batikang kagaya mo. Katulad Hanggang Supreme Court yan, kuya. Supreme Court. Hanggang ma-exhaust yung Hanggang lahat. sa ma-execute. Kasi Maging para final sabihin mo, and maging executory. final and executory at ako'y bibitayin na. Mga 7 to 9 years. Siguro the 7 most is to 10 9 years. Mabilis na siguro yun, kuya. So, ang batas naman, hindi pwede magkaroon ng retroactive effect kung hindi pabor sa akusado, di ba? Kung halimbawa kuya, biglang magkakaroon ng death penalty ngayon, Yes. pagkatapos nandyan na yung death penalty. Pagkatapos yung isang tao talaga death penalty yung kanyang Pasok ma-impose dun sa kanya, sa pasok. Pero doon sa haba-haba ng taon na yun, kung bigla naman magpapasa ng batas uli na binabaliwala na, sineset aside uli, sinususpend ang death penalty, hindi na ma-death penalty yung tao. because Pero that will kung benefit halimbawa him. naman na doon sa nalolooban ng ito ay naisabatas at yung kanyang kaso ay nag-umpisa na at nagawa niya yung krimen bago yung effectivity ng batas. Hindi naman pwedeng sabihin na ikaw ay may death penalty ka na dahil yung kaso mo na yan ay yan ay death penalty ng ang hatol ngayon. Pero nung na-commit mo yon ay wala pang effectivity ng death penalty. It cannot be made to apply. So hindi pwede. Basta kung whatever is favorable to the accused, Yes. yun laging ibibigay. Ang ano lang dyan, kuya, is kung may maghain, for example, na gawing bailable ang plunder, and it becomes a law, then it will favor them, marirelease sila. They can be granted bail. Dahil bailable na eh. But ang ngayon, ang usapin ngayon, hindi pakikinabangan sa kasalukuyang administrasyon na may masampulan ng isang mamamatay sa Yes. bibitayan. So paano kung ibahin ng next administration? Di parang Baliwala rin. Oh, Parang yun nga. baliwala. Babalik lang uli sa kung ano yung dati. Halimbawa, life imprisonment. Life imprisonment lang. Yung And remember, we still have the death penalty. Andyan pa rin yan sa ating saligang batas. It is just the mode of carrying it out na ni-repeal. Yes. Diba? So in other words, kahit hatulan ka ng death penalty ngayon, hindi ka pa rin Hindi mai-execute. Hindi ka mai-execute dahil walang mode of doing it. So, Hindi, yun nga yung kanilang life imprisonment ka na lang. yun nga yung kanilang inilalagay ngayon, 'di ba? Yun yung kanilang Yan ang inilalagay. inaano nila ngayon, kuya. Kina-craft sa batas. Will it be through lethal injection again? Electric chair, guillotine, or hanging, or firing squad? But just the same, ang pinag-uusapan lang din natin is para maging deterrent ngayon sa panahong ito ng kampanya ng lahat ng mga illegal drugs, etc. Walang mabibitay pa rin. Wala pa rin. Wala. Basta-basta, di ba? Because kailangan mahatulan ka pa, kuya, in a subsequent case, once na nag-take effect na yung batas, and then So talagang ang nakamit mo yung crime, 7 to 9 years. Pinakamabilis talaga ngayon is summary, dismissal. Hindi kuya, alam mo, para sa akin, kung terminal leave, kuya, terminal leave. deterrence lang din naman sa crime, ang pinaka-effective pa rin yung mas pinaigting at pinaganda na law enforcement ng ating mga law enforcers. Prevention. Yung mga alam ng tao na kapag ka talagang ikaw ay nag-commit ng krimen, mahuhuli ka at makukulong ka. Mananagot ka. Yung takot doon sa ganon, hindi yung takot na mamamatay ka, yung takot na alam mo that crime na Hindi, pero pagka ikaw ay nahuli, pwede kang mamatay. yun mas doble yung takot yun. Kasi kung halimbawa na talagang naipapatupad ang batas, na caught in the act ka. Pagkatapos ngayon, nung nahuli ka ngayon, may dala-dala kang barel. Alam mo, itaas mo lang ang kamay mo, pwede ka nang mamatay . Pero sana naman sa ating mga law enforcers, kuya, wag namang patayin. Ang is, lang, sabi i-disable lang. Sabi nga ni FBR, disable lang. Tsaka pwede naman sa paa. Yun talagang mauhuli. Diba? Pero ang problema nga, kasi kagaya niyan,
iyon pa rin implementasyon. Yun pa rin lagi, magagandang batas, implementasyon. Ngayon, nag-i-implement naman. Pag nag-i-implement naman, marami naman pumapasok na mga iba-iba ng usapin. Ba't ganyan ginagawa mo? Ba't ganito ginagawa mo? Tsaka kuya, talagang matitigas din ang ulo ng mga enforcers. Kasi isipin mo kuya ha, supposedly ngayon kaninang paalis na dapat yung C-130, yung maghahatid ng 34 lang yata dumating 34 ang dumating. Less than half. Hindi less than half. More than. Kasi Ang hindi dumating pa nasasabi ko. 300 plus yun, kuya. So, mga 10% lang. Yes. 10% lang. ganyan sila talagang yung insubordination. Alam mo, magagalit yan siya, no? Magagalit si Nakita mo, nagalit na nga si General Albayalde dahil may isang nagreklamong pulis Oo, may dala-dala decorated pang daw siya. Medalya. May dalang medalya, mga bakit Pero alam mo, in fairness, meron talagang mga napapadalang ganon. Alam mo kung ayan ang dapat siguro nilang bantayan. Sabi ko nga kay General Leterio, problema, may mga nakapwesto na luko-luko, silang isinasama nila doon sa listahan yung mga matino. Oo, para mawala sa kanilang landas. merong kakaganon Tapos natatakpan naman yung iba. Sabi ko nga, General, compare notes tayo Oo nga pala. Oo, kasi iba yung bubwit niya doon sa Kuya, squirrel. Incidentally, ilalabas na yung findings ng anti-kidnapping group ng AKG. At ang kanilang findings, lumalabas kuya, hindi talaga kidnapping ang purpose sa pagpatay kay Ju. Lumalabas talaga murder ang purpose at ang dahilan daw business. Ay hindi kuya, dahil sa talagang ito sila ay hinihingan. Meron kumbaga sa may monthly na ine-extort sila, itong si Ju ayaw magbigay. So gusto mag-sample sa sindikato. So gusto mag-sample ng sindikato para magbigay para itong mangyayari sa mga ayaw magbigay. Ganon. And apparently, talaga daw sindikadong napakalawak nito. Apparently, kuya, among others, may mga alleged members ng NBI, NPNP, na mga enforcers ng sindikato. Or members mismo ng sindikato. Marami. Ayan na naman ang iyo. Ganun yan. Ay, nako. Mataas? Ha? Mataas? Oo, 6 feet Si Tita Beth daw, kuya, kasi umalis lang kung meron ka daw squirrel, siya naman daw may meron butiki. Wala, alam mo. Yun lang wala Bagaman ang butiki ay maaaring tumira sa bahay ng hari. At pwede siya makinig, kuya, dahil hindi mo lang alam, harmless, di ba? Nandyan lang. Di ba? Pwede, pasabit-sabit lang. Pasabit-sabit lang yan. Pero kuya, yung paglilinis na yan, kung hindi natin yung masasawa tayo yung tungkol sa sindikato, yan grabe naman yung kanilang ginagawa. Ibig sabihin, Ibang klase yun ibang klase yung na yun. Tsaka hindi, mabigat. Kasi kung halimbawa, ang naninindikato mga pulis na may kapangyarihan, tapos may naka-uniforme, mabigat-bigat yun. Diyan pumapasok, kuya. Ayan, Attorney George, matanong lang kita. Halimbawa, ako'y hinarang ng pulis. Siyempre, pulis naka-uniforme. Di ba, mayroong assault upon a person in authority. Kung halimbawa, illegal ang ginagawa sa akin ng pulis, ay hindi pa rin ako pwedeng lumaban? ang biglang papasok sa iyo kuya yung realidad at saka yung practicality na pag ako lumaban, pwede kang bigla na. Ang problema kasi meron nga sila kasing armas eh. So hindi, halimbawa alam mo, ang armas mo naman ay magiging epektibo lang kung magagamit mo, di ba? Baka biglang gamitin ng pulis eh. Hindi nga, yung baril mo naman ay maipuputok mo lang kung mabubunot mo. Ganun lang naman di ba? Halimbawa alangan lalo na kung dadalawa lang naman kayo na tingin ko lalampa-lampa pa kayo. Paano yun? Pag lumaban ako, in terms ng, halimbawa, hindi ko pinabayaang mabunot mo yung baril mo. Dahil nakita kong bubunutin mo, wala ka naman sa lugar. Saan ako malalagay? Siyempre, ang every person is, kumbaga, meron siyang inborn right na may karapatan siyang i-depensa ang kanyang sarili. Actually, instinctive yun, kuya. Paano ngayon? Ano mangyayari ngayon? Hindi ako pwedeng paano ngayon? Ano mangyayari sa akin? Pwede ka, kuya, lumaban sa kanya. Malito. Pagtapos makakasuhan naman ako. Assault upon a person in authority. Malamang, yun ang gagawin niya. Lumabang ka. Kahit sa tama ka pa. Hindi, ako, kuya. Pero yun lang, kuya, kaysa yung siya makabaril sa'yo, unahan mo na siya. Minsan kinakailangan na kinakailangan pumasok din kagad yung mabilis na sound decision. Sound decision Pero ako kayo, mas pipiliin ko na buhay ka, pagkatapos, tsaka mo na lang siya balikan later, meaning
mag-file ka ng kaso, Saka mo na sa- idepensa. Oo, kasi kuya, kung Buluan ka. tapos dadalawa kayo, aminin na natin, medyo may problema ka, lalo pat yun halimbawa sanay sa mga ganyan, baka kung ano mangyari sa iyo, di ba? Dahil biglang hops, sasabihin, siyempre, Nanlaban ka, kuya. oo. Hindi, mabuti kung matatalo ka niya. Paano kung matalo mo siya? Matalo mo siya. Sino ngayon ang ikaw pa rin ang may Sa'yo pa mali. rin naputok ng kuya. Oo. Hindi, dahil sabihin, ano yan? Assault upon a person in authority. oo pa rin. Kaya torn between two lovers ka dyan Feeling like a fool. Diba? Parang kagaya no nangyayari doon sa mga illegal arrest na imagine mo yung tatlong mokong. Paano kung nakalusot yun na, di ba, hindi naka-uniforme, may dalang warrant of arrest, di ba? Laging ganyan, Huli kuya. na nakuhanan ng video, kuya. Mon, laging ganyan ang ginagawa. Yung bang nagmamanufacture ng mga fake na warrant of arrest, tinatanggal yung snow fake, binabago yung mga pangalan, isineserve ng Friday. Pagka Friday, siyempre, walang korte ng Sabado at Linggo. Ano talaga yung calculated para... Kaya dapat talaga doon may media Pagka ganun, ano mo para merong presence, may witness ka, dapat yun talagang mga mata. Kagaya ngayon, yung sinasabi daw ni Secretary Andanar, ano ba nangyari doon kung Erin? Kuya, sinasabi raw, binayaran raw yung Senate media ng $1,000 para lang mag-attend ng Mali press naman kayo conference. Di nyo naman naintindihan sinasabi. Wala naman siya sinabing tinanggap. Sinabi niya lang, namigay. The transcript will bear me out. Diba? Yun ang kanyang defense kagabi. Ay, sinabi ko lang, namigay. Sinabi ko bang tinanggap nyo? Implied naman daw kasi, kuya. Hindi, ikaw ang that's your implication. It does not infer na kung namigay, tinanggap. At least po si John, hindi. Sana dinagdagan niya, namigay, pero hindi tinanggap. Oo. Ang problema, namigay lang kuya. Una niya sinabi. Alam mo, kahit sino pagsabihan na namigay, di parang... di ba, depende na sa interpretasyon ninyo yun. Kung halimbawa, si Kong Erin, interpretasyon niya, Tinanggap. Ha? Tinanggap pagka ang interpretasyon? Yes. Hindi tinanggap. Ay, ano ngayon ang Wala nang issue. Di ba? Ano ba sa'yo? Ano ba interpretasyon mo kung Erin? Hindi, besmirching yung Senate media doon. Kasi knee-jerk reaction kagad dahil may important press conference. He wanted to I would say make a scene na hindi credible yung press conference na yan, kaya dahil namigay ng pera si whoever, yung mga media ngayon ang sa pagsasabihin, nagpe-peddle ng news. Under a cloud. Meron na naman, nadinig ko na naman yan, besmirch na yan. So ang kasunod na naman yan, sleepless nights. Mental anguish. Diba? Kaya naman, kasunod yan Parang, bumabalik ako sa wounded feelings. Oo, mga ganyan. Tapos, kinakailangan. Hindi kuya, pero alam mo, ang sama rin sa kalooban talaga ng mga Senate media kasi they will be responsible sa kanilang news organization. Isipin mo nila kung anong mukhang harap nila dun sa lahat ng mga news editors nila. Pero tanggapin nyo, may taga-media talaga tumatanggap. Of course. Of course. Kasama naman yung kuya sa... At yung $1,000, kuya, 50,000 yan siya ngayon. 230 pesos. More pa ata. Pero ang galing naman nun, Malaki yan, masyado. Ang lakas Para sa reporters mabigay lang. nun, sa isang press conference. Galante, kuya. Super galante. Yung iniimbestigahan ko ngayon, 5,000 lang daw Ang kuripot na way. Paghahati, naalok pa nga, nahati tayo. Ibigay naman 2.5 lang, di ba? Parang di ka man titinga dun sa Pero mabigat nga yung naman. Pero kayo kasi hindi nyo iniintindi yung konteksto ng sinasabi. Basta kayo nagre-react. Ako naman kuya, bakit ka naman mamimigay sa isang talaga namang kabali-balita na pangyayari? Palagay ko naman kahit naman sino yung allegedly na mamimigay na yun, kung may meron naman, ba't ka mamimigay samantalang pag hindi mo na-cover yun, mas pagagalitan ka nga bakit nga kayo nagre-react? Sinasabi lang naman na may namigay. Hindi, mas maganda. Guilty ka ba? Tinanggap mo ba? Hindi, mas maganda kuya, sinabi yung pangalan. Nang namigay. Hindi, nung tumanggap at namigay. Wala naman nga ako sinabing tumanggap. Nagbigay na lang. Sabi ko lang may namigay. I-identify dapat yung namigay. Sino yung namigay? Binigay sa squirrel o binigay sa...
Si Kuya pwedeng spokesman, no? Pwede siya na lang magsalita. Hindi At saka ako. kuya, may posibilidad din naman. Ako, I am playing doon sa mga posible para mailabas ninyo yung inyong yung inyong thoughts. Totoo naman, di ba? May sinabi ba? Alam mo, sinasabi nga ng batas, Attorney George, Attorney Tanyada, and Attorney Justice, kuya. Castigador. Justice Castigador. Di ba? Sinasabi ng batas na if there is no law punishing it, there is no crime. There is no crime. Di ba tama yun? Of course. Did I accuse anybody? Did I even mention any name? I was pero, just like stating a fact na merong namigay. Ang makakasuhan dyan, kuya, yung namigay. O kaya nga. Hindi yung wala may tumanggap eh. Kung hindi So may attempt to bribe. Pero kuya, May bribe attempt. bilang isang nanggaling sa media, Oo. di ba siyempre kahit paano, sana man ay naiintindihan din niya yung kalagayan Kaya nga. ng lahat ng mga... Kaya nga hindi niya sinabi kung sino tumanggap. Baka naman Dahil alam niya na sa media may tumatanggap. Kaya niya sinabi yun. At alam niya din na may namimigay. Di ba? Dahil alam din naman nun, kahit may gulay, di ba? Parang, kahit nga dyan sa mga nakaupo sa pwesto, sila mismo nangungunsinti dyan eh. Bakit? Di ba? Walang magpapasuhol kung walang nanunuhol. Of course. Di ba? Pero, bakit mismong sa mga ahensya ng gobyerno may nanunuhol sa media? Sabihin nyo hindi. Tama yun. Bakit mismo may mga naka-payroll sa inyo dyan? Tama yun. May mga kaya nga ilabas, kaya sabi ko, may sinasabi na ganito, ilabas ninyo. Sino yung mga yan para wag madama yung mga hindi gumagawa niyang kataruntaduhan na yan. Di ba? Dahil ako, I can look to anybody's eyes at sabihin mo sa mukha ko. At ilabas niyo kung sino yung lista. Ang problema, kung ikaw mismo ay nag-indulge sa pamimigay, Yun. di ba? Yun lang, kung nakikita. Di ba? Baka naman na nangyari kuya, meron talagang kalimitan, may media handler pero hindi na ibigay. Dahil walang tumanggap. Pwede. Oo, di ba? At hindi sinabi doon sa Baka nabukulan, di ba? Mga ganyan. May Ang mga tawag ganun na sa media dyan, pare, binukulan ako ni ganito. Bakit? Tinanggapan yung galing sa ganito. Tinanggap niya lahat. Siya lang kumuha. Nasa kanya lahat. Tapos kinuha na. Pero Sinolo. nakalista ang mga pangalan natin doon. Hindi na disperse. Monica Beralio, Joe Castigador, pero Sample lang yun, kinuha ha? niya lang. Sample lang yun. Di ba? May ganun kalimitan kasi may isang lang doon handler. May gumagamit kasi minsan ng mga pangalan. Mga name droppers, kuya. Name Ipapasok yung mga eto, grupo ko to, sasabihin yan. Mariosep naman. Ang bahala dyan. Hindi naman Bahala sa siguro kanila. ako mag-aapat na dekada na sa So, media kuya, ng ganun lang. Sa ganyan, pag pinamimigay, wala namang permahan na nangyayari. Wala. Receive, ganyan, wala. Walang pirmahan Pag may yan. pirmahan yan, di tatanggapin Ang isa, halimbawa, ang pagador. May tawag dyan pagador. Halimbawa, ang pagador isang, eto, hawak niya yung grupo na yan. Hawak niya yung grupo ng mga taga-media. Sino ang nito? Ang mga kasama mo. Kasama ko, Attorney George, Attorney Tanyada, ayan. Ito, taga ganitong radyo. Ito, taga ganitong to. Ito, taga ganyan yan. Ito, taga ganyan. Okay. Tagapamigay. So, grupo kayo. So, ikaw ngayon ang pagador. So, sa'yo ibibigay. Yung buo. Sa'yo ibibigay ni Secretary ganito, sa'yo ibibigay ni General ganito, para yan. Yan ang mga padula sa media. Bahala na yung pagador. Ikaw ngayon na pagador ang taga-distribute. Tatawagan mo, pre, nandito na pera mo. Ito na, 13G. Punta mo na. Meron ka dito. Ipagkailanin nyo sa konsyensya ninyo kung totoo o hindi. Tama. Diba? Kaya yung isang libo na yan, kung sino man ang tumanggap. Dollars. $1,000, yun, ang aaray. Diba? Okay. Pero yung mga tumanggap, kuya. Pero tama yung sinasabi ni Attorney Tanyada at ni Attorney George. Mabigat yun. Because it's actually parang besmirching the reputation. Credibility. Of those that are not involved. Yes. Dahil there could probably be some, but you cannot say that all. Diba? Pagkalimbawang ganun. Pero ang lusot nga dyan, wala akong sinabi na may tumanggap. At saka ang mga tumanggap, kuya, deny to the death dyan na tumanggap sila. Naturalmente. Wala Diba? akong tinanggap. Naturalmente. At sinisiraan nyo lang kami. ayan. At siyempre, on the part, pero sabi nga ni Pero may Secretary $1,000 Andanar, ako dito. paano nyo ngayon gigibayin yung sinabi ni Secretary Andanar? Wala siyang sinabing may tumanggap.
Sabi niya, nagbigay lang. Oo, nagbigay. Ang mga, ito kuya, basahin ko yung lumalabas na ang tumanggap lang. Ha? Ba, may tumanggap, ha? No, may listahan ka rin? Meron na rin tayong natanggap na reports. O, siya lang pala nakatanggap. Pero balita lang natanggap. Hindi, sila. Tayo eh. Meron na rin tayong natanggap na di reports. tayo, di marami sila. Na as much as $1,000 ang ipinamigay dito sa presko na ito. Hindi ko na lang papangalanan ang aking source. Pero meron daw pinagbibigyan na ganitong kalaking halagang pera para ma-cover ito. Andanar said, Hindi, pero providing evidence. para sa akin, konting be responsible. Na siyempre kuya, may mga at stake din credibility ng mga professional sa mga ito. Siyempre may mga pinangahawakan na mga yun na lang yung honor na natitira Kaya sa kanila. mabigat ngayon, Attorney George, lahat ng mga Senate reporters under investigation. Baka nga ipagpo-pull out pa ang lahat. Pinatatawag ngayon lahat ng mga pinare-recall ngayon ng mga Lalo na yung Paliwanag hindi, mo yan. lalo na kuya yung tumanggap tapos wala man lang, hindi nag-share, di ba? Yung sinolo, Oo. siyempre papatawag yun. Sunugan ngayon yan. Oo. Sabihin ng cameraman, Sinolo ikaw, mo. Oo, sabihin ng Hindi ka namigyan. driver ka, Oo, kasi may cameraman yan. Hindi mo kami sineshare, ha? May assistant cameraman pa yan, di ba? Oo. Kaya sa akin, huwag kayong pahuhuli sa akin. Kaya napahuli kayo sa akin, one strike lang kayo. Oo, kayo papahuli. Kasi hindi nabibili ang balita. Yan. Anyway, talagang problema ngayon yan ni news managers. Nagkausap na ba kayo? Siya ang unang mag-imbestiga. Hina-high blood si Kong, hina-high blood si Kong. Si Kong Erin ang mag-imbestiga niyan. Papatawag ka na ba, Kong? But just the same, may katwiran na mag-react yung Senate media. At saka, okay lang sana kuya kung halimbawa ordinaryong media din ang nagsabi ng ganun. Coming from the press secretary. And who used to be also a member of the media. Coming from the press secretary na may madaming resources na pwedeng gamitin para lang malaman ang katotohanan para mag-imbestiga. Tsaka hindi, merong yun ha? Merong veracity dun sa sinasabi niya. Bakit? Dati kang taga-media. Tapos ngayon may source ka. Yes. O yung source mo could probably be one of the media persons. The reporters. Diba? Na, Baka taga-dating istasyon niya, kuya. diba, pre? Ganun sabi siya, pre. Wala naman na, pre. Alam mo, pre. Ang namigay, pre. Tinanggap ko nga. Para meron ako ebidensya. Diba? So, ayan, mabigat. Kung merong squirrel ako, may butiki din pala dyan. Sige, maganda umaga sa inyong tatlo. Salamat, Attorney George, Attorney Tanyada, and si Manong Joe Castigador. Maraming salamat, kuya. Thank you, kuya.